Pagliko ng motorsiklong yan, nasalpok nito ng puting SUV sa barangay Bongalon, Labrador, Pangasinan. Tumilapon ang motor pati ang rider nito na isang senior citizen at ang angkas niyang apo na ihahatid sana sa eskwelahan. Sinubukan pang tumayo ng bata na tinulungan ng barangay kagawad. Nasawi ang lolo habang sugatan ng nabali at nabalian ang kanyang apo. Ayon sa kapitan ng barangay, posibleng hindi napansin ng driver ang motorsiklo at di agad nakapagpreno. Sumailalim na sa inquest proceeding ang SUV driver na di nagbigay ng pahayag. Naipadala na ng Senado sa Office of the President ang kopya ng substitute bill ng kontrobersyal na anti-teen pregnancy bill na nabiktima raw ng fake news. Tinanggal na ng principal author na si Senator Risa Ontiveros ang mga katagang guided by international standard sa substitute bill na naging sentro ng negatibong reaksyon mula kay Pangulong Bongbong Marcos at ilang grupo. Nilinaw din niyang 10 years old pataas lang ang bibigyan ng comprehensive sexuality education at 16 years old pataas ang pwedeng maka-access sa contraceptives kung may parental consent. Git ni Ontiveros, walang binabanggit tungkol sa masturbation o sexual feelings ng mga bata sa original version ng panukala. Sabi naman ni dating Chief Justice Maria Lourdes Sereno na isa sa mga tutol sa panukala, pag-aaralan muna ng kanilang grupo ang substitute bill. Ang totoong pambubudol ay yung ginawa ng mga nag-fake news laban sa bill. Ang totoong pangbubudol ay yung mga nagkalat ng disinformation at nanakot. Nauwi sa sakitan ang tangkang pagbawi ng mga magsasaka sa kanilang pinaupahang lupa sa Talisay City sa Negros Occidental. Git naman ng mga tauhan ng nakaharap nilang security agency, nagpatupad sila ng maximum tolerance. May report si Eileen Pedreso ng GMA Regional TV. Umiiyak habang tila nakikipagbuno ang mga babaeng ito sa grupo ng kalalakihan na may mga hawak na patpat. Sa isang punto, hinampas ng babaeng ito ang isa sa kanila. Kita rin sa video na may nagpaulan ng mga bato sa mga lalaki. Ang gulo nangyari sa pagitan ng mga magsasaka kasama ang agrarian reform beneficiaries at mga tauhan ng isang private security group sa Talisay City, Negros Occidental. Ipinaglalaban ng mga magsasaka na mabawi ang lupa na inuupahan umano ng isang negosyante. 2002 daw nang nakipag-usap ang negosyante sa kanila para rentahan ang lupa sa loob ng isang taon matapos nilang matanggap ang Certificate of Land Ownership mula sa Department of Agrarian Reform. September 2024 nang magpadala sila ng demand letter sa negosyante. Siyempre, kay kami ang tag-iyas ang kluwa. Waon din naman na iya. Kadako na isang serbisyo, kadako na isang kwarta nga nakuha sa 22 anyos ng pag-uyat niya sa amon duta. Babaw idalom sang duta, kami ang tag-iya, hindi kasi pulsang, arindador lang na saya. Ang kanilang pagbawi sa lupa, humantong na umano sa pananakit ng mga gwardya. Nanugid dayon ang bata ko sa ako nga gintayaan sa kuno kasuldang sang driver na akig man ko kay nga bayi tayaan ang bata ko nagkuan dayon nagsulod nga ginkuan nila be ginpugos ang tatlo ka lugar mo nang isa ginsulok-sulok gid. Sabi pa ng mga magsasaka, walang ginawa ang mga pulis sa gitna ng gulo, pero itinanggihan ng security agency at ng pulisya. When it comes to the issue, nga ginkadlawan lang sila sa mga pulis, kag wala ginbuligan, we are there, ma'am. And wala naton nakita on the act na allegedly ginsakit, ginharas sila. Sinisika pa ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang negosyante. Eileen Pedreso ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay matapos saksakin ng ice pick ang isang aso sa Iloilo City. Muling pinaharap sa barangay ang sospek na posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Animal Welfare Act. May report si John Sala ng GMA Regional TV. Pamilya kung ituring ang mixed breed dog na si Oreo. Pero ang dating masiyahin at maliksing alaga, hindi na makakasama ng pamilya Ubaldo sa Iloilo City. Ayon sa fur parent nitong si Aling Vilma,
lumabas ng bahay si Oreo nitong Lunes. Normal lang daw na lumalabas ito para umihi o dumumi pero bumabalik din agad. Pero laking gulat nila nang makita itong tumatakbong duguan. Namatay si Oreo kalaunan. Sa autopsy nakitang tinamaan ng saksak ang bituka nito at nagka-fracture ang ribcage. Malambing saya balahaw. Tapos kada ko na di mag-abot, gaano gina siya, gahakos gina siya sa akon. Amo na nga, hindi ko gina mabaton, bala nga amo na balahaw. Sa ano nang sa pilalang kasigundo, nadula. Tapos sa akon pa makakamot na ano, siyempre sakit-sakit, hindi ko gina mabaton. Kwento ng ilang saksi, sinaksak ng isang lalaki si Oreo gamit ang ice pick. Ang sospek, dumayo lang daw sa lugar para sa birthday party. Nagreklamo ang pamilya Ubaldo sa barangay at nakaharap nila ang sospek. O ano ba nagsulat sa utok kinaya? Iyan slabtong. Desidido ang pamilya Ubaldo na sampahan ng reklamong paglabag sa Animal Welfare Act ang sospek. Sinikap ng GMA Integrated News na kunan siya ng pahayag pero hindi siya matagpuan. Tumanggi ring humarap sa media ang may-ari ng bahay kung saan idinaos ang birthday party na pinuntahan ng sospek. Muling maghaharap ang pamilya Ubaldo at ang sospek sa Lunes, January 27. John Sala ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang mag-ina sa Cebu City matapos mahulihan ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 170 million pesos. Sa inspeksyon sa pantala na bistong may kargang 25 malalaking plastik ng umano'y shabu ang kotse ng mga sospek. Ang kotse ay sakay ng Roro galing Maynila na dumaan sa Masbate. Itinanggi ng mag-ina na sa kanila ang nakumpiskang kontrabando. Ayon sa Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA, ito na ang pinakamalaking drug shipment na naharang nila sa Cebu City. Isa sa ilalim sa confirmatory test ang droga. Lola na binuhusan ng gasolina at sinilaban ng kanyang manugang na lalaki sa Carcar City, Cebu, pumanaw na. Inarestong sospek pumanaw din dahil sa impeksyon sa lalamunan matapos niyang lunukin ang pinutol na hawakan ng panglinis ng banyo sa selda. 17 seafarer na mahigit 1 taong binihag ng grupong Houthi sa isang barko sa Yemen, inalaya na at nakauwi na sa Pilipinas. U.S. Secretary of State Marco Rubio tiniyak ang commitment ng Amerika sa Pilipinas sa pag-upo ni U.S. President Donald Trump. Kinondena niya ang pananatili ng mga barko ng China sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Tila binabaliwala raw nito ang kapayapaan sa rehiyon at di na ayon sa international law. Sabi naman ng Foreign Ministry ng China, walang karapatan ang Amerika na makialam sa maritime issue nito sa Pilipinas. JP Soriano, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Niyanig ng magnitude 5.8 na lindolang Southern Leyte. Naitala ang epicenter ng lindol 6 kilometers southeast ng bayan ng San Francisco. Wasak ang pader ng ilang bahay roon. May mga nakita ring debris sa loob ng isang paaralan at lumaylay ang bahagi ng isa pang gusali. Nakapagtala rin ng pinsala sa bayan ng Liloan kung saan nagkabitak-bitak at umangat ang ilang bahagi ng kalsada. Sa barangay Tabugon, bumagsak at umambalang sa kalsada ang mga naglalakihang bato. Patuloy ang assessment ng Office of Civil Defense sa pinsala ng lindol. Abisa ng PHIVOLCS, maging alerto pa rin sa mga aftershocks. Narito ang tip talk tungkol sa mga dapat gawin habang lumilindol. Mag-duck cover and hold kung nasa loob ng matibay, nagbahay o gusali. Yumuko at magtago sa ilalim ng matibay na mesa at humawak sa paa nito. Umiwas sa mga mabibigat na gamit na maaring mahulog o matumba gaya ng aparador. Kung nagmamaneho habang lumilindol, itabi at ihinto ang sasakyan. Huwag magtangkang tumawid ng tulay at overpass. Kung nasa tabi ng dagat o lawa, mabilis na lumikas sa mataas na lugar. Pagkatapos ng lindol, maging alerto sa aftershocks. Unahing ilikas ang mga may kapansanan, buntis, bata at matatanda. Suriin ang sarili at kasamahan kung kailangan bigyan ng paunang lunas. Alamin kung may natapong nakalalasong kemikal o bagay na maaaring pagmula ng sunog. Suriin ang linya ng kuryente at tubig
Kung may pinsala, maging ang tangke ng gas. Huwag pumasok sa gusaling may nasirang bahagi. From pambansang Ginoo iniibig pa rin kita. to sundalong Hapon. And now, off to another role si David Licauco. Para yan sa upcoming GMA Pictures movie na Samahan ng Mga Makasalanan, kung saan makakasama niya ang kanyang idolo na si Joel Torre. Seeing him as an actor ay napakagaling. In fact, kayo na meron na ako nakita na pwede kong matutunan, pwede kong i-apply sa the way I act also. New Jeans naghahanda ng counter lawsuit kontra Hybe at sub-label na Adore. November 2023 nang tapusin ng grupo ang exclusive contract nila sa Adore dahil umano sa mistreatment, miscommunication at manipulation. Giit noon ng agency, exclusive pa rin sa kanila ang New Jeans. Sa bagong statement ng girl group, nanindigan silang hindi na babalik sa label. Nagtanong din sila sa fans kung may maisa-suggest na temporary new group name para sa kanila. South Korean actor Kwon Sang-woo sumailalim sa liver surgery. Sa isang interview para sa bagong pelikula, ginulat niya ang lahat ng sabihing nakitaan siya ng tumor sa atay o liver hemangioma. Sinlaki raw ng palad ang tinanggal na bahagi ng kanyang atay. Benign naman daw ito. Nakilala si Sang-woo sa ilang K-drama gaya ng Stairway to Heaven na napanood sa Kapuso Network at nagkaroon din ng Philippine adaptation. Aubrey Carampel nagbabalita para sa GMA Integrated News. Game ka bang magpadaos-dos sa higanting waterslide? Pero hindi sa theme park, kundi sa dam na naging pasyalan sa Davao del Sur. G tayo dyan kasama si Ian Cruz. Higanting water slide? Hindi yan theme park kundi spillway sa dam na may taas na 25 feet. Ito ang Miral Small Reservoir Irrigation Project sa Bansalan, Davao del Sur. Dinayo ito nina Norme Garcia. Sobrang nakaka-enjoy. Mixed emotion po yung nafe-feel ko that time kasi pagdating doon sa itaas, pababa ka, sobrang bilis talaga siya. Walang bantay sa dam pero pinapayagan ng paliligo. Bagamat may mga nagslide, lagi ang papaalala ang Bansalan LGU sa mga nagtutungo rito para mag-slide na mag-ingat. Ika nga nila, at your own risk. Nauna nang pinayuhan ng barangay doon ang mga maliligo na huwag magpadaos-dos lalo kung maulan. Pero kahit di maligo, tiyak, mai-enjoy pa rin ang magandang view sa paligid ng dam. Ang malinis na tubig nito nagmumula sa Mount Apo. Sineserbisyohan ng reservoir na naging atraksyon na rin ang mahigit 800 ektarya ng sakahan ng mga magsasaka sa Bansalan. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.